Kung hindi tayo naglulukuhan dito, natatakot siya na pumunta dito? Sino na yung unggoy na? Honest, Mr. Chair, I don't think the former president will ever attend the Quad Committee. Nako, nagkamali ka ng hinamon. Kongresista with regards, alias Boy Contempt. Our issue with Colonel Grijaldo already, this representation on I will be yielding my position as a chairman of this committee. Ang ating former president na darating siya, tingin namin propaganda lang yung lumalabas ngayon sa internet, no, sa social media. We would like the people to know that we have high respect for the former president. Morning po, sirs. On the Quadcom hearing, bakit po canceled yung pagdinig bukas? We decided that we should maybe interview them all first. Tingnan namin, sino ba yung mas credible doon? So, will the former president attend the Quadcom hearing later this morning? Yes, definitely. Father Flavio. Yung families of innocent extrajudicial killings, kayo din. File the case in court. Mr. Chair. Nandiyan ang korte. Yes, Mr. Chair. Second question ko. Responsable kayo kasi polisiyan nyo yun. Kumbaga, tatak Duterte. Dahil polisiyan nyo rin yan, tama ba? Sa Davao. Nung nasa Davao pa kayo. Tama ba na tawagin po itong Davao model or Davao style? Mr. Chair? I cannot control the... Mr. Chair, yes or no? Davao style. Do not ask me to answer yes or no. You are not an investigator. Mr. Chair, tayo po ay nasa investigasyon kasalukuyan, yes, Mr. but you Chair. are not an investigator. Why are you asking me to answer Mr. yes Chair, or no? tinatanong ko lang na... Yes, point of Session order. suspended. Ito na ang pinakahihintay ng sambayan ng Pilipino. Naging mainit at tensyonado ang pagdalo ni former President Rodrigo Duterte sa House Quad Committee hearing kaugnay sa war on drugs at umano'y extrajudicial killings. Bagamat inanonsyong kanselado ang pagdinig, ipinagpatuloy pa rin ito ng komite dahil nais nitong samantalahin ang pagkakataong nasa Maynila ang dating Pangulo. Simula pa lang ng hearing, nabotatan ni former President Rodrigo Duterte sa Representative Arlene Brosas. Diretsahan kasing tinanong ni Brosas ang dating Pangulo kung tama bang tawaging Davao model o Davao style ang naturang madugong kampanya kontra droga sa ilalim ng kanyang administrasyon. At bago pa man maihayag ni Duterte ang kanyang sagot, muling sinigundahan ni Brosas ng tanong ang dating Pangulo. Dito na nagkaroon ng bahagyang tensyon sa pagdinig ng iginiit ni Duterte na hindi niya raw sasagutin ng yes or no ang tanong ng mambabatas. Tila naleksyoran at napahiya ito ng dating Pangulo at ng ilan pang kongresista. Samantala nanumbat naman si Congressman Benny Abante hinggil umano sa naitulong ng Baptist community kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2016 presidential elections. Inungkat rin ito ang pambabatikos umano ng mga supporters ni Duterte sa kanya. Hindi rin nakaligtas si Congressman Abante sa mga banat ng dating Pangulo sa kanya at sa ilan pang mambabatas na nagbigay sa kanila ng matinding kahihiyan. Panoorin ang full update kung saan tila pinaglaruan lamang ni former President Rodrigo Duterte ang mga kongresista na humantong sa mainit at pagkapikon ng ilang mambabatas. Panoorin, pakinggang mabuti at kayo na ang bahalang humusga. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Ang Quadcom members na ikansela sana ang pandinig na ito ngayon sa kadahilanang hindi pa po natatapos ang mga pagsusuri namin sa mga taong gustong lumabas at magpahayag ng kanilang mga nalalaman ukol sa mga usapin na tinatalakay ng Quadcom. Partikular ang pagkalat ng ilegal na droga at extrajudicial killings. Kaya po minabuti na ikansela muna.
Ito pong pagkansila ay naiparating ng maayos at sa tamang oras sa lahat ng kinauukulan, kabilang na ang tanggapan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya naman ng aming mabalitaan na darating ngayon sa kapulungang ito upang kumprontahin ang Quadcom kung bakit kinansila ang hearing kung kailan nandito na sa Manila ang dating Pangulo, ay minabuti na namin na ipagpatuloy na upang ma-take advantage namin ang inyong presensya kahit na walang formal na sagot ang inyong abogado sa inyong pagdalo ngayong araw. Pangalawa, ang Quadcom po ay nabuo ng mapagtanto ng 4 na komite na iba-iba ang sakop at jurisdiction na nag-o-overlap na pala ang kanilang mga iniimbestigahan at marami ang tumutukoy sa pare-parehong usapin. Kaya minabuti ng na pag-isahin upang hindi pa ulit-ulit at ang pagtalakay sa pare-parehong usapin at pabalik-balik ang mga witnesses at mga congressmen. Nasasayang ang pera ng bayan. Hindi sinadyang nag-overlap ang mga issues, subalit nakita ninyo kung paanong ang iligal na droga ay naghudyat ng mga patayan na ngayon ay tinawag nating extrajudicial killings. At naging konektado rin ito sa mga pogo at mga taong nakita na nasa likod ng mga iligal na droga ay siya ring may kinalaman sa pogo at may koneksyon din sa mga matataas na opisyal ng gobyerno. Dito nagsimula ang mas malalimang investigasyon kung saan maraming nasangkot sa mga revelasyon ng mga taong humarap dito. Nagulat ang bayan. Napakalaki pala ng bagay na ito. Hindi namin maaaring talikuran ang aming tungkulin kung kaya't pinagpatuloy namin ito hanggat lumabas na nga ang pangalan ng ating dating Pangulo. Sa kagustuhan naming bigyan ng pagkakataon ang dating Pangulo na magpaliwanag at pasinungalingan ang mga bintang sa kanya, ay minabuti naming siya mismo ang aming imbitahan. Kaya ngayon na nandirito na ang dating Pangulo, tinatanggap po namin ang inyong pagdalo at kami po ay nagpapasalamat. Sa huling sagot sa amin ni Attorney Delgra na hindi na kayo dadalo sapagkat nasabi na ninyong lahat ang kailangan ninyong sabihin, kung kaya't isinama na niya sa kanyang sagot ang inyong opening remarks sa Senado. Ay ito na rin ang ituturing naming opening remarks ninyo dito sa amin. Sa kanya namang pahayag na sinabi daw ninyo na wala ng integrity, walang independence at probity ang Quadcom, kung kaya't hindi nyo na kailangan pang dumalo, kami ay nagagalak na dumating pa din po kayo. At sa inyong desisyon na magpakita dito sa amin at paunlakan ang aming imbitasyon, ay pinasisinungalingan ninyo ang sinabi ni Attorney Delgra na wala kaming integridad, walang independence at walang probity. Sa sinabi din ni Attorney Delgra na ang aming pandinig ay isa lamang political ploy at ginagamit lamang namin upang hanapan ng basihan ang mga krimen na isasampalaban sa inyo. Nais po naming tiyakin sa inyo, Mr. President, na hindi po iyon ang trabaho ng Quadcom. Kung may mga naibintang man sa inyo sa paglalahad ng mga ibang taong nagtestigo dito, iyon ay kanilang mga pahayag. At iyon ang nais naming bigyan ninyo ng linaw. Hindi kami naririto upang husgahan kayo, kundi marinig sa inyo ang katotohanan at ang sagot sa mga paratang at mga pahayag laban sa inyo. Wala po sa amin dito ang nag-aakusa sa inyo sapagkat hindi po kami ang may reklamo at hindi po kami ang may kaalaman sa mga pangyayari kundi ang mga ibang taong humarap dito sa Quadcom. Kung sa sinasabi niyo po naman na ang mga ibang tao na humarap dito ay aming pinwersa upang magsabi ng hindi totoo at tinawag niyo pong subornation ang ginawa ng Quadcom members, ay nagkakamali po kayo, Mr. President. Mismong mga abogado na nakaharap sa tagpong iyon kung saan nag-uusap sina Colonel Grijaldo at Chairman Abante at Chairman Fernandez ang nagpatunay na gawa lamang ni Colonel Grijaldo ang kanyang istorya. Sa katunayan,
2 beses nang nagbigay ng excuse letter si Colonel Grijaldo sa amin sapagkat hindi siya makakarating sa mga sumunod na mga pandinig. Marahil ay napagtanto niya ang bigat ng kanyang paratang sa Quadcom. Mamaya po ay aming babasahin sa inyo ang pahayag ng mga abogadong naroroon. Sa punto pong ito ay papayagan na po natin ang pagtatanong ng mga membro sa inyo upang bigyan linaw ang mga naipahayag na rito laban sa inyo, upang maging gabay namin sa pagbalangkas ng anumang kailangang hakbang upang maprotektahan pa ang mga karapatan ng mga taong naaakusa at mapangalagaan din ang mga karapatan ng mga taong naaapi sa pamamagitan ng pag-amyenda ng mga batas, paggawa ng mga bagong batas o pag-repeal sa mga umiiral na mga batas. Sa pagpapatuloy po natin ngayon sa pandinig na ito ukol sa extrajudicial killings, nais po naming tiyakin sa inyo na rerespetuhin po namin ang lahat ng inyong mga karapatan. Hindi po kami naririto upang kayo husgahan, kundi pakinggan ang inyong panig. Abogado naman po kayo, Mr. President, kaya alam namin na mas alam ninyong pangalagaan ang inyong mga karapatan. Iginagalang po namin kayo, and in deference to you being the former President of the Republic, we shall accord to you all the respects due you. Kung kaya't binuksan namin ang pandinig na ito upang hindi po masayang ang pagod ninyo sa pagdalo ninyo sa amin. Nag-imbita din po kami ng mga resource persons na hindi namin inaasahan na makakadalo pa dahil nag-cancel na po kami nung Lunes. Kaya't ang pagbubukas na ito ay sobrang short notice. Kaya po sa mga makakadalo at hahabol o makakahabol, welcome po kayong lahat ng mga invited guests and resource persons. Sa mga hindi po invited, ngunit naririto, pasensya na po kayo at hindi po namin kayo papayagang gamitin ang oras ng Quadcom at baka malihis tayo sa ating agenda sa araw na ito. Kung gusto po ninyong magpaimbita sa susunod, ay iimbitahan po namin kayo. Marami pa pong pagkakataon at kami ay umaasa na kayo ay dadalong muli sa ating mga susunod na mga pagdinig. Magandang umaga po at maraming salamat sa ating lahat. The next to deliver his opening remarks is Congressman Benny Abante, the chairman of the Committee on Human Rights. You are now recognized. Maraming salamat po, Mr. Chair. Dahilan sa Tagalog po ang inyong opening remarks. Hayaan po niyo ko na mag-English naman. Sapagkat mayroong isang abogado dito, ininsulto ang isang member ng Quadcom na hindi raw marunong mag-English. Gusto ko pong sabihin sa abogadong yan na ako po ay marunong mag-English. Baka mas marunong pa ako sa kanya mag-English. Ito po ang opening remarks ko sa ating Senior Deputy Speaker, sa ating Deputy Speaker, sa aking mga co-chairs, ladies and gentlemen, colleagues, at mga kababayan. Today marks a significant development in our ongoing inquiry. Gusto ko yung abogado natin na nang insulto dito sa isang member natin dito, makinig na mabuti at i-correct niya ang English ko kung kinakailangan. For the first time, former President Rodrigo Duterte will appear before this committee to answer questions posed by his members. I would like to begin by thanking him for his presence. Thank you, Mr. President, for coming here. Rest assured po that Congress recognizes your role as our former president, and we will extend to you the respect that the position deserves. Maraming salamat po. Respect, but not deference, Mr. Chairman. However, my friends, colleagues, let me draw a clear line here. While we should be respectful, we cannot be differential. Mga kababayan, watching today with us, it is important to stress that respect and deference are two different things. It is vital that we, as representatives of the people, remember that distinction, because our ultimate allegiance is not to any one individual, no matter
how high their office. We answer to a power greater than any president. We answer to the Filipino people and to God. As Scripture reminds us in Romans 10:3, and I quote, "Since they did not know the righteousness of God and sought to establish their own, they did not submit to God's righteousness." Our fidelity belongs to the Lord alone. Our mission is to seek the truth, and we shall not be swayed from that path. As we have said time and time again, we have organized this inquiry with a solemn purpose to recommend avenues for justice to be served, seek accountability, and uncover the truth as we adhere to the rules of inquiries in aid of legislation. And inherent to this is our moral obligation to stop the vicious cycle of extrajudicial killings against our people who cannot defend themselves, to stop the blatant violations of our Constitution and our laws by scheming individuals and criminal syndicates, and to abate the social menace of illegal drugs. It is our sincere hope that the former President's presence here today will aid this objective, not hinder it. Today, we ask everyone here, including the former President, to speak openly and honestly, as this inquiry's goal is not to cast blame for its own sake, but to serve the cause of justice. Mr. Chairman, marahil po, hindi na ako nakikilala ng ating former President. Magpapakilala po muli ako. Mr. President, ako po si Bishop Benny Abante, ang Pangulo ng Bible Mode, Bible Believers League for Morality and Democracy, na mayroong 6,000 churches sa buong mundo. Kung naalala nyo, Mr. President, bago kayo tumakbo and you were still deciding to run, I was invited by a common friend to meet with you. And we did at the Fairmont Hotel in Makati. I hope that you would remember that. With me are two pastors, and we prayed together. I prayed for you, asking the Lord to give you the right decision to run for the presidency. I do not know you from Adam, Mr. President, but I believe in your cause. I believe in your plan. And because of this, Mr. President, I work hard to campaign for you. Many of the pastors of the Baptist community voted for you. Gusto ko pong marinig ito ng mga DDS trolls at DDS vloggers na tumitira sa amin at sinisira ang aking reputasyon. Gusto kong sabihin sa kanila, ilang boto ba ang ibinigay nyo kay former President? Ako po, Mr. President, libu-libong boto ang binigay namin sa inyo. Nagpasalamat ba kayo sa akin? Hindi. Nilapitan niyo po ba ako? Hindi. Mabuti pa, Senator Bongo, Mr. President, nagpunta sa aking simbahan at nagpasalamat sapagkat sinuportahan namin kayo at siya, Mr. President. Now, gusto kong sabihin po dito sa Quadcom na ito, ako ba'y lumapit sa inyo para humingi ng pabor? Hindi po. Ako ba'y lumapit sa inyo para magrekomenda ng justice, magrekomenda ng general, magrekomenda ng cabinet secretary? Hindi po. Hindi ako nagpunta ng Malacanang nung kayo nanunungkulan sa loob ng 6 na taon. Isang beses lang. Ako po ay nagsabi kay Senator Bongo, kung maaari na makapag-usap po tayo. Pumayag po siya. At nag-usap po tayo, if you would remember that, Mr. President. Nag-usap tayo confidentially. Ano pong ginawa ko? Binuksan ko po ang Biblia. Ipinakita ko sa inyo na walang ibang tagapagligtas kundi ang Panginoong Kristo. Ipinakita ko sa inyo ang maaaring magbago ng buhay natin, walang iba kundi ang ating Panginoon. Sinabi ko sa inyo ang nakalagay sa John 3:16, "For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever
believeth in him should not perish, but have everlasting life. Binantayan ko ang inyong panunungkulan. Nakita ko na maganda ang plano nyo. Nakita ko po, Mr. Chair, na ayaw ng Pangulo na itong bansang Pilipinas mahulog sa kamay ng mga drug lords at drug traffickers. Maraming salamat po sa inyo. Nagsimula kayo ng war on drugs. Kami mga kapastoran, believe po sa inyo, sa inyong ginawa. Sabi nyo, 6 months lang, kaya nyong tapusin ang war on drugs na ito. Inabot po kayo ng 6 na taon. Hanggang ngayon, meron po tayong war on drugs. Hindi po namin nakalain, Mr. President, na sa war on drugs na yan, mamamatay ang more than 30,000, Mr. President. Hindi ko akalain na more than 7,000 na mga drug pushers ang mamamatay sa kamay ng mga kapulisan at sa kamay ng mga riding in tandem. At sinabi po ng ating ibang kapulisan, at gusto kong sabihin, hindi po lahat ng kapulisan, sapagkat ang karamihan po ng ating kapulisan mabubuting tao at nais protektahan ang bansang ito. Pero ang ilang mga pulis pumatay po. At dito nag-testify ang ilan na merong reward system na inyong itinanggi nung kayo ay nag-testify under oath doon sa Senado. Ngayon po, bilang bishop po ng Bible Mode, hindi ko akalain na kinakailangan pumatay tayo ng more than 30,000 people para masugpo po ang drugs sa atin. Aba, Mr. Chair, talo pa natin ang Mexico. Sapagkat ng Mexico, nakita ko wala pang 10,000 namatay. Talo pa natin ng Colombia. Naging killing fields po ang Pilipinas nung panahon ninyo, nung kayo nanunungkulan. Naniniwala po kami na dapat hindi manatili ang drugs dito sa ating lipunan. Subalit, hindi po ako naniniwala na dapat tayong pumatay ng more than 30,000 people. Dahilan dito, pinatay si Kian Alejandro. Ano ang kasalanan niya? Pinatay ang isang 3-year-old na bata na nahagip ng stray bullet dahilan pumatay sa isang drug pusher. Pinatay ang 9-year-old na bata doon sa Caloocan, Mr. President, Mr. Chair. Ang kanyang bala ay nandun pa sa kanyang katawan nung siya'y nilibing. Subalit anong sabi ng funeral service? Siya po'y namatay dahil sa pneumonia. Pinatay po ang isang driver ng tricycle driver sapagkat sinakay niya ang isang drug pusher. Yung drug pusher pinatay, pero yung driver ng tricycle pinatay din, Mr. President. Hindi niyo po alam to. Hindi niyo po alam to. Ngayon, meron pong isa dahil sa tokhang kumatok sa isang pintuan, hinanap ang isang taong nagngangalampilo na isang drug pusher. Hindi nakita. Pinatay. Yung pinagtanungan. Yung pilo, buhay pa, Mr. President, Mr. Chair. At naglalako pa, palagay ko, ng drugs ngayon. Hindi ko po maintindihan to. Hindi ko po maunawaan kung bakit ganon. Samantalang sinuportahan kayo ng maraming pastor ng Baptist community. Ang ilang mga kapastoran po nandito. At ilang mga pastor namin nanonood ngayon at pinapakinggan ang aking tinig, Mr. Chair. Ako po ay binabas araw-araw ng mga bashers ng DDS troll, ng DDS bloggers. Minumura itong taong ito. Sinisira ang aking reputasyon. Minumura po ako ng katulad ng inyong pagmumura, Mr. President. Hindi ko akalain kung bakit gagawin nila yan. Ang tanong ko, ilang boto ba ang ibinigay ng mga DDS bloggers sa inyo? Gusto kong sabihin sa inyo, I can testify on this, na libo-libong boto ang nakuha nyo sa Baptist community at hindi ako humiling ng anumang pabor sa inyo, Mr. President. In fact, kung naalala nyo, Mr. President, sinabi ko kay Senator Bongo na nais kitang imbitahan sa aming selebrasyon ng National Baptist Day, Mr. President. Dihinto ko lang po yung pakikipag-usap na ito ni Delga sa ating presidente para po
makapakinig po sa akin ng tama. Inimbitahan ko kayo. Nagpunta ho kayo, Mr. President. Doon po sa SMX, nakita nyo ang 7,000 na mga Baptist leaders na nakinig po sa inyo. Sa inyong speech, Mr. President. Oo. Doon po sa speech ninyo, sa harapan po ng mga bishop at ng mga pastor, nagmumura kayo. Pinagbigyan po namin kayo. Kahit na hindi maganda sa amin makarinig ng mura, pinagbigyan po namin kayo dahil kayo ang Pangulo at dapat namin kayong irespeto, Mr. President. Andito ho ako, nakaupo sa harapan nyo. Nagpapasalamat sa pagkakataong ito na masabi ko ng buong katapatan sa inyo ang ginawa ng more than 6,000 na mga kapastoran ng Bible Mode para sa inyong eleksyon bilang Pangulo ng Pilipinas. Nung akin pong nag-file ako ng bill, Mr. President, yung pong tinatawag nating Republic Act 11897, an act declaring the second Thursday of January of every year as special working holiday to be known as National Baptist Day. Sinuportahan po ito ng lahat ng mga congressman. Sinuportahan po ito ng lahat ng mga senador. Okay. At nilagay po sa inyong opisina. Pinirmahan nyo ba ang bill na yan? Hindi po. Naging batas yan because it lapsed into law after 30 days. Pero, okay lang po sa amin yun. Okay lang po sa amin yun. Yun na lang siguro ang maaaring pasalamat ninyo, Mr. President, sa amin. Bilang pagboto namin sa inyo ng mga libo-libo mga Baptist leaders at Baptist members sa buong kapuluan. Hanggang ngayon, nirerespeto po kayo ng aming kapastoran. Hanggang ngayon, pati yung kapastoran po namin sa Mindanao, ginagalang kayo. Marami kami pastor sa Davao na ginagalang po kayo. Bakit po? Sapagkat kayo ay naging Pangulo ng Pilipinas. Ang kahilingan lang po namin dito, Mr. President, habang kayo po ay kinakausap namin ngayong umaga, ang kahilingan lang po namin dito ay sana po naman respetuhin po ninyo ang Quadcom hearing na ito sa pamamagitan ng hindi paggamit ng mga vulgar words, Mr. President. Sapagkat gusto kong sabihin sa inyo bilang warning na kapag kayo po ay nagmura sa Quadcom hearing na ito, I will make a point of order on you. Meron po akong batayan na batas sa tinatawag po nating disturbance of proceedings. Gusto kong basahin doon po sa Psalms 109, 17 to 18 and 28. Hindi ko alam kung naniniwala kayo sa Diyos. Hindi ko alam kung naniniwala kayo sa Biblia. Samantalang sa isang pagkakataon, tinawag niyo ang Diyos na stupid, Mr. President. Tinanggap po namin yan sapagkat kayo'y Pangulo. Oo. At nagpapasalamat ako. Hanggang ngayon po, buhay pa kayo. Kahit na po tinawag niyo ang Diyos na isang stupido, Diyos. Oo. Hindi ko alam kung katanggap-tanggap yan sa lahat na mga nakikinig sa akin ngayong umaga. Pero ito po, gusto kong basahin sa inyo bilang isa rin namang warning. Sa wikang Tagalog, babasahin ko. Sapagkat iniisip niya, ang manumpa, ang magsabi ng masama, kaya darating niyaon sa kanya, sapagkat hindi siya nalugod sa pagpapala, kaya't malayo yaon sa kanya. Dahil binihisan niya ang sarili niya ng pagsabi ng masama o pagsumpa na gaya ng kanyang sariling damit, yaoy papasok sa kanyang kalooban na gaya ng tubig at gaya ng langit sa kanyang mga buto. Hayaang sumumpa sila. Hayaang sila ay magmura. Ngunit magpala ka. Ang kahilingan po namin ngayon, Mr. President, sana po, imbis na mura ang marinig namin sa inyo, sana po, bigyan nyo kami ng pagpapala sa Quadcom na ito. Sapagkat hindi personalidad ang tinutukoy namin dito.
ang tinutukoy po natin ito, issue na kinakailangan po natin tuldukan sapagkat ito po'y kailangan ng ating bayan. Kapag sila'y bumangon, sila'y mapapahiya, ngunit ang iyong lingkod ay magagalak. Yan po ang sinabi sa Salmo, Mr. Chair, Mr. President. Salamat po sapagkat hinayaan niyo ako na magsabi sa inyo ng buong katapatan na walang halong anumang pagkukunwari, Mr. President. Ginagalang ko pa rin po kayo. Hindi po dahilan ay kayo, kundi dahilan sa minsan naging Pangulo kayo ng Pilipinas. Kaya nga po ang aking opening remarks is what? Respect, not deference. We are not here to give you obeisance. We are not here to give you obedience. We are not here to submit to you. We are here as equal members of this House, Mr. President, Mr. Former President. You are now a private citizen. And I hope and pray that you would give us equal respect as we give you equal respect today. Maraming salamat po, Mr. Chair. Thank you, Congressman Abante. The next to deliver his opening remarks is Congressman Stephen Caraps Paduano, the Chair of the Committee on Public Accounts. You're recognized. Thank you, Mr. Chairman. Good morning, everyone. As mentioned in the opening statement of the Chairman Barbers, today's hearing was originally scheduled to be postponed and moved to November 21, 2024. However, when the news emerged that the former President will be attending, and after we verified the announcements confirming his desire to attend the hearing, the Quad Committee decided to convene on short notice. This will allow us to hear directly from the former President and to address questions regarding the issue of extrajudicial killings. We have no guarantee that the former President will attend future hearings or fully participate in this investigation. Since he committed to be being here today, we couldn't let this opportunity to pass. As we continue our hearing, I wish to reaffirm the Quad Committee's commitment to a thorough, transparent, and accountable examination of the issues before us. Proceeding today's hearing underscores our dedication to a fair and open inquiry, one that seeks truth and clarity rather than distraction or delay. Our work here is not a matter of posturing, but of responsibility to the law, to the people, and to those impacted by our actions. If this hearing will be used as a platform to score propaganda points, then we should not waste the public's time. This is not the place for shallow tactics or personal agendas. Our purpose here is serious and clear. We are here to listen, to ask critical questions, and to closely examine the policies and decisions that have shaped the nation. I hope the former President shared this enthusiasm and the discussions do not devolve into empty rhetoric aimed at evading the truth. With that in mind, let us strive to make this hearing meaningful, productive, and focus on uncovering the truth. Let us honor the public's trust, ensuring that this session is conducted with integrity and purpose. Marami pong salamat, Mr. Chairman. Thank you, Congressman Paduano. The next to deliver his opening remarks is the Chair of the Committee on Public Order and Safety, Congressman Dan Fernandez. You are recognized. Maraming salamat po, Mr. Chairman. Inurasan ko po kayo, Mr. Chairman. 10 minutes po yung opening remarks. Si Chairman Paduano, 5 minutes. Si Chairman Abante, 30 minutes po ang kanyang inubos. At sa totoo lang po, wala na pong tayong oras. At siyempre po, we have to consider also the health of the former President. And I think I will not be delivering any opening remarks. And
I will be asking na lang po siguro yung ating pong technician to present a video clip, and that will form part of my opening remarks, Mr. Chair. And advice lamang po kay sa ating chairman, huwag mo masyadong seryoso yung mga bashers mo. As a matter of fact, madami po talaga mga bashers, pero alam mo, mga troll farms yan eh. At wag na lang po nating intindihin. Kung ayaw mo masaktan, no, edi wag kang magbasa. I think we all know na marami po talaga itong mga troll farms. At yan naman po talagang ginagamit na taktika against us all. But at any rate, Mr. Chairman, ito pong bidyong ito na ginawa po ng ating pong Quad Committee ay will be form part of the committee. Before that, Congressman Fernandez, how many minutes is that video? Siguro mga ano po yan. Kung meron kang 10 minutes, meron siyang 30 minutes, meron siyang 5 minutes, 7 minutes po yan, Mr. Chairman. So, just make sure it is a short presentation. It's a short presentation, Mr. Chairman. Okay, salamat po. Sige. So, Mr. Chair. Yes, Congressman Abante. Gusto ko lang pong sagutin yung sinabi ni Congressman Fernandez. You have 2 minutes. Oh. Alam mo talagang marami, pero hindi ko binabasa yan. Hindi ko inaalala yan. Gusto ko lang sabihin sa DDS Troll at DDS Vloggers, ilang boto ba ang ibinigay nyo sa former president sa botong ibinigay ng Baptist community sa kanya? Yun lang po ang tanong ko. Minutes. Thank you, Mr. Chair. Maraming salamat, Mr. Chair. Magandang umaga po sa ating lahat. Mr. Chair, first of all, siguro i-reiterate ko lang yung kaninang sinabi ni Chairman Benny Abante na we would like to remind na wala sanang mga salita. Excuse me, Congressman Brosas, I'm sorry. This is a oversight on my part. Meron pa hong nasa agenda. I am really, really sorry, Congressman Brosas. We have invited members from what group is this? DSJJ? May I have the list of the names? So, bigyan po namin kayo ng pagkakataon na magsalita, pero 2 minuto lamang po. Kung maaari, iksian nyo po kasi po ayaw po nating tumagal bago po tayo mag-proceed sa ating pagtatanong. So the first, who's going to be recognized first? Okay. Opo. Sir, we first recognize Father Flavi Villanueva. You have 2 minutes, Father, kung maaari po. Yes. Magandang umaga, Chair. Magandang umaga po sa lahat dito. Ako po ay si Father Flavi L. Villanueva, SVD. Isang pare na nakakita, nakasaksi, at patuloy na kumakalinga at naghahandog ng paghilom sa mga balo ulila na biniktima ng war on drugs noong nagdaang administrasyon. At dito ay nakita ko ang kawalan ng katarungan, kawalan ng sistema, at higit sa lahat, ang karumal-dumal na pagpatay sa mga nasalaylayan. Aldrin Pineda, 13 years old. Bakit ako pinatay ni Omar? Si Omar ay isang pulis sa Tondo. Marca Alpina, pangarap ko maging pulis. Pero pulis din ang pumatay sa kanya, 3 taong gulang. Erwin, 29 years old. Ipagluluto kita ng pansit, bibili lang ako, pagbalik ko, pagdiriwang natin ang kaarawan mo. Hindi na siya bumalik at 6 na bala ang tumoda sa kanya. Naka-civilian pero kompleto sa battle gear. Si Berto ganun din. Ang huli niyang wika, papasada lang ako ng tricycle, pagbalik ko, pagdiriwang natin ang birthday mo, mahal.
Civilian ang pumatay, pero tinorture, tinago, bago pinasabog ang bungo. Kung nagkaroon ng kawalan ng sistema sa pag-imbestiga, nagkaroon ng sistemang pagpatay sa kanila. Mahigit 200 ang kasama ko sa baba. Lahat sila may kwento. Lahat sila nawalan. At ang nawala sa kanya ay ang mga taong bumubuhay sa kanila. Katulad doon na sabi ko sa Quadcom, bago ko ibigay yung microphone sa mga kasamahan kong naririto sa pag-ungunan ni Randy De Los Santos, na siyang kumakatawan sa program Paghilom at susunod magsasalita. Sabi ko sa Senado, kung mayroong sistemang pinagmamalaki, kung mayroong baril na ginamit ang mga nanlaban at tunay na nanlaban sila, then, Mr. Chair, let it happen today. Let it happen in this Quadcom. Let us call the directors of operations and ask ilang baril ang naroon sa kasalukuyan. Then we would know kung ilan po ang tunay na nanlaban, kung meron talaga na nanlaban. Those firearms would have corresponding reports attached to them. It should have. Then we would know the real reason, if it's a myth, kung gawa-gawa o totoo. But because what we know is that what happened in Davao simply was replicated nationwide. I will park for the moment and allow the victims that I'm with to speak, beginning with Mr. Randy De Los Santos, the uncle of Kian De Los Santos. Okay, maraming salamat po, Father Flavi. Thank you for cooperating. Sa lahat po ng tatawagin namin, pwede pong maiksi lamang po, ha? The next is Attorney Cristina Conti, NUPL NCR. You have 2 minutes. Yes, thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, Your Honors, we are here as lawyers, advocates, and supporters of victims of extrajudicial killings during the time of President Rodrigo Duterte. We charge him as liable for crimes, the most heinous of which would be crimes against humanity in the acts of murder and other inhumane acts. And these acts would include illegal and wanton arrests and detention, torture, harassment, violations of the right against self-incrimination, and most critically, violation of the right against due process. He is liable under the principle of command responsibility as the most senior leader, as the commander and the superior authority over police and other state security forces. He is liable for conspiracy because of the institution of a state policy to neutralize, negate, whomever he identified as so-called quote-unquote enemies of the state under the guise of anti-drugs, anti-criminality, and anti-insurgency campaigns. He is liable as a principal by inducement or a principal by indispensable cooperation, having ensured that these killings and these crimes are committed with horrifying impunity. Your Honor, kasama ko po ngayon ang mga parang sinakluban ng langit at lupa noong panahon na yon. Pero ililinaw po namin na hindi po kami sasama, hindi po namin susundin yung imbitasyon ni Presidente Duterte na sumama sa kanya sa impyerno. Dito lang po kami sa mundong ibabaw para po ipaglaban ang katarungan. Your Honor, please avoid yes, Your Honor. Taunting. Whatever, for lack of a better word, iwasan po natin yon. Yes, Kasi Your po, Honor. tayo po ay mga professional dito at gusto po natin na sana maging matiwasay yung ating pagpapakonduct ng hearing na ito. I hope you understand. Yes, Your Honor. I'm just echoing statements from the Senate hearing, Your Honor. But anyway, ang para po sa amin, wala pong kapatawaran kung walang katarungan at walang katarungan kung walang katotohanan. Kaya ito pong pagkakataon na ito,
ay para po malaman kung bakit ang quote-unquote war on drugs, gera laban sa droga, naging massacre ng mahihirap. Kung bakit, akala ko ba ubusan ng droga, ang nangyari po, parang meron pa palang protector ng mga drug lord na nasa posisyon. At nandito po ang ating mga biktima para isalang po sa ating pong komite at sa investigasyong ito kung ano nga ba ang tunay na nangyari at kung sino ba ang dapat managot. Maraming salamat po, Mr. Salamat Chair. po. Salamat po, Attorney Conti. Ang susunod po na magsasalita ay si Miss Christine Pascual. 2 minuto lamang po, Mrs. Maaari. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Christine Pascual, ang nanay po ni Joshua Lacsamana po. Na nangarap lang po na isang maging gamer at napagsabay naman niya po yung pag-aaral at ang kanyang kahiligan. Natanong ko lang po kasi sa aming mga nanay, kung hindi rin po, sana po, naging batas ni Mr. President po, ang pagpatay na walang makukulong, sana po wala pong maraming namatay na ganitong inosente mga bata po. At lalo din po kami nasaktan ng kalooban nung time pong nalaman namin na may reward. Parang ganun lang po, napaglaruan yung buhay ng mga mahal namin sa buhay. Kaya kay biro man po o hindi, ang nasabi niya pong batas niya, hindi rin po maganda sa aming kamukha namin mga mahihirap. Kaya lang po lumalakas din ang loob namin. Ito na lang po yung paraan sa kamukha namin mga mahihirap kung paano po manawagan sa inyo at buksan po ang puso nyo na hindi po biro ang hanggang ngayon ang nararamdaman namin. Nagmahal lang po kami ng mga pamilya namin. Kaya ganito po kami lumalaban. Hindi sana magkakaroon ng ganitong maraming namatay ko, na disiplina po agad ang ginawang batas po ng ating presidente. Salamat po. Okay, maraming salamat po, Mrs. Ang sunod po ay si Miss Lore Paslo. Lore Paslo po. Pasko po. Lore Pasco, may 2 minuto po kayo, ma'am. Magandang umaga po sa lahat. Ako po si Lore Pasco. Nanay po ako ng 2 anak ko na pinaslang. Ano po yan? May 2017. Ito po ay isang security guard at ito naman po ay binata. Ang masakit po ay 4 po yung naiwan. Mahirap po sa amin talaga na hanggang ngayon po ay walang hustisya dahil po wala talaga pong masusing investigasyon para doon po sa mga pinaslang. Kaya nagpapasalamat po kami sa ganitong pagkakataon dito po sa binigay sa amin sa Quadcom na makadalo para po maipahayag namin ang kung anong nangyari po sa aming mga mahal sa buhay na pinatay na lang po ng ganon-ganon na lang po na wala pong tamang proseso po ng pag-iimbestiga. Kaya po isang ano rin po na kahit alam po namin talaga sa aming kalooban na talagang siyempre natatakot po kami. Pero ngayon po ay nakaharap na po namin si Presidente Duterte at sana po ay hinihiling namin na talagang lumabas po ang buong katotohanan na para po magkaroon na ng katarungan ang lahat po ng mga pinaslang, hindi lang po ang aking anak, kundi po lahat po ng mga pinaslang nung panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte, yung madugong patayan po ng war on drugs. Maraming salamat. Sige po, salamat din po. Ang huling magsasalita ay si Miss Mary Ann Domingo. May 2 minuto po kayo, ma'am. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po yung asawa tsaka ina nun pinaslang noong September 16, 2016 po. Narito po ako na
nagpapasalamat na mabigyan ng pagkakataon na makapagsalita. Sa totoo lang, yung war on drugs, lubos kaming nawala ng dignidad. Nalisan kami ng dignidad ng mga may... Halos naging kontrolado po ang ginawa ng war on drugs. Yung time po noon, natutulog lang po kami na aming pamilya. Inakyat po kami ng mga kapulisan. Paulit-ulit nang mamakawang ang aking asawa at ang aking anak. Pagkatapos po noon, hinila po kami palabas. Sa pilitan kami hinila palabas. At makikita mo po doon na pati yung isang anak ko po ay binitbit sa van. Tapos po noon, bigla po kami may mga narinig na putok. Pinatay na po yung aking asawa at anak. Yung time na yun po, halos paulit-ulit po kami nagmamakaawa na mag-iina na makapasok po doon sa bahay na yun. Pero wala po kaming nagawa dahil marami pong mga pulis na yun. Halos pinatay po yung ilaw doon po sa iskinita namin. Pagkatapos po noon, nung nadala po sa hospital yung aking asawa at anak, may lumapit po na mga kapulisan. Hindi ko po alam na soko po yun, tsaka funerarial na po yun. Yung time na yun, hindi pa po napapaslang yung asawa at anak ko. Nandun na po yung mga pulis na yun. At yung funerarial na yun, na kala ko po mga pulis po yung kasama po nila. Halos naging kontrolado po yung ginawa nila no, na yung ginawa po nila yun ay hindi po tama. Kaya narito po kami na sana po mabigyan ng hustisya kami mga biktima. Okay, maraming salamat po, Mrs. So, we will now proceed. Congresswoman Brosas, you are recognized. You have 10 minutes. Pasensya na po sa ating oversight. Thank you, Mr. Chair. Maraming salamat, Mr. Chair. Mr. Chair, again, i-reiterate ko lang, Mr. Chair, yung reminders no, na hindi magsabi ng pagmura, siguro, kasi sanay po yung nakaraan, kahit po sa Senate hearing, may mga ganun. Ano? Respeto naman sa atin dito, and sana po concise sa pagsagot, kung ano lang ang tanong, yun din lang ang sagot, at mag-defer ng i-defer ang mahahabang explanation kasi nakikita nyo naman, Mr. Chair, madami talagang gustong magtanong ngayon eh. Kaya sana po ganun yung ano, no? And simple lang naman po yung mga tanong ko. It has to do with kung ano din yung mga sinabi ng dating Pangulo doon sa Senate hearing. Yan, Mr. Chair. First, yung observed decorum. Tapos, syempre, tulad po ng sinabi ni Chairman Abante, hindi po tayo mangingimi na mag-point of order kapag nilabag po itong mga ito. Yun. Now, Mr. Chair, I would like to direct my questions, Mr. Chair, to Rodrigo Duterte. Mr. Chair, noong October 28, sinabi ni dating Pangulong Duterte, under oath, sa harap ng Senado, and I quote, I and I alone take full legal responsibility sa lahat na nagawa ng mga pulis. Pursuant to my order, ako ang managot. At ako ang makulong, wag yung pulis na sumunod sa order ko. Ang tanong natin, Mr. Chair, the families of innocent extrajudicial killing victims are present. Yun po yung pinagsalita nyo kanina. So can the former president look them in the eyes and say once more that he takes full legal responsibility for the deaths of their loved ones, Mr. Chair? Mr. President, can you... What's the question? What is the question? Can you repeat the question? Mr. Chair, sinabi niya po na full responsibility. So, Mr. Chair, totoo ba yan? Correct. Very correct. Since I was a president, and there was this, until now, serious problem about drugs, I had to issue or make a policy statement about drugs. At all that happened, yung nangyari pursuant to my order to stop the drug problem in this country
akin yun. Akin na akin yun. Ako ang nagbigay ng order kasi ginawa nila illegal or legal, akin yun. Thank you, Mr. Chair. I take full responsibility for it. Thank you, Mr. Chair. Yun po yung tanong ko. Yung families of innocent extrajudicial killings, kayo din. File the case in court. Mr. Walang Chair. problema. Nandiyan ang korte. Yes, Mr. Chair. Second question ko. Responsable kayo kasi polisiya nyo yon. Kumbaga, tatak Duterte. Dahil polisiya nyo rin yan, tama ba? Sa Davao. Nung nasa Davao pa kayo. Tama ba na tawagin po itong Davao model or Davao style? Mr. Chair? I cannot control the semantics. Mr. Chair, yes or no? Davao style? Do not ask me to answer yes or no. You are not an investigator. Mr. Chair, tayo po ay nasa investigasyon kasalukuyan, Yes, Mr. but you Chair. are not an investigator. Why are you asking me to answer Mr. yes Chair, or no? tinatanong ko lang naman. Point of Session order. suspended. Point of order, Mr. Chair. Ano ka, pulis? Point of order, Mr. Chair. The session is suspended for the meantime, so please, let's take time to calm things down, okay? Para ho maayos ang ating hearing sa ngayon. Hearing is resumed. Please proceed, Congresswoman Rosas. Yes, Mr. Chair. Napakasimple lang po ng tanong ko. Tinatanong ko lang po kung yes or no, Davao style ba yung inyong modelo. Mr. Chair, ayaw niya sagutin. So, Mr. Chair, hindi ko maintindihan yon. I'm What sorry, is your personality, Your Honor? If I may, Secretary Bello, we normally, the committee does not allow the counsel of the witness to speak because the role of the counsel is limited only to counseling his client on his rights. Hanggang doon lamang po. But we cannot ask you to answer any questions that will be asked by any of the members. And that is what Thank you, is Your in the Honor. rules. Thank you, Your Honor. Actually, I'm not answering the question of Congresswoman Rosas, Your Honor. My point is, Your Honor, to allow the resource person to finish his answer. Okay, we will do that. Thank you, Attorney Bello. Thank you, Your Honor. Thank you. Congressman Brosas, maybe it is, perhaps the former president would like to elaborate on his answer. We may ask questions that is answerable by yes or no, and as much as possible, we would ask the resource person to say, to only answer yes or no. But if he wishes to elaborate, and as long as it is germane and related to the answer to your question, we will allow that. But Yes. we will make it very, very short. Yes, Mr. Chair. Pwede namang mag-expound, Mr. Chair. Ang tinatanong ko lang, sa particular question na yon, maaari naman siyang sagutin ng yes or no. And then the explanation, Mr. Chair. Opo, opo. Mr. Do not control my answer, kung Your Honor. This is not an inquisition. This is a democratic process of investigation. Okay, thank you, Mr. President. Sana po, if there are questions that will be propounded by the members, hopefully, medyo, kung gusto po natin mag-elaborate, we will allow that, provided that kung maaari po sanang iksian lamang po natin nang sa ganun, malinaw. And for the members who wish to ask questions that are answerable by yes or no, please make the questions very clear
para ho masagot po ng yes or no, Your Honors. So I hope para ho maayos yung ating patakbo ng ating hearing sa ngayon. So please proceed, Congresswoman Brosas. Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, ang tanong ko, sinasabi nyo rin na ang war on drugs ay talagang utos nyo. Diba? Pag sinabing war on drugs, Duterte yan. Sa inyo na nadikit yan. Unless, eto po, tanong na pwede nyo i-expound. May iba kayong gustong itawag doon? Meron po ba kayong gustong ibang itawag doon? Wala na po. Sabi ko, I assume full responsibility for whatever happened in the actions taken by the law enforcement agencies of this country to stop the drugs or the serious problem of the drugs affecting our people. Mr. Chair, next question. Nung naging mayor po kayo, sabi nyo naging safe ang Davao. Tama po ba? That would be that should be answered by a third person. I would not be answering that. It would be presumptuous of me to conclude. Hindi ako magsabi. I never said that Davao City was not publicly. Mr. Chair, as mayor, masasabi nyo na naging safe ang Davao sa panahon nyo? Talaga. Kasi walang kriminal sa kalye? Talaga. Walang snatcher? Walang snatcher. Walang akyat bahay? Walang akyat bahay. Walang magnanakaw? Walang magnanakaw. Walang mamamatay tao? Walang mamamatay tao. So yun po lahat? Yes. Oh. So walang mga kriminal o walang insidente ng kriminalidad, bakit po? Merong mga insidente, not totally. It would be a dream of a city not to have